posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 3 Laws of Planting. Ecclesiastes 11:4. If you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Pag lagi ang tao ay natakot na baka umulan, baka malugi, baka masira ang pananim, hindi na magtatanim pa kahit kailan, kaya wala namang aanihin. Sa pagsapit ng bagong mga pagkakataon sa buhay natin, ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatang 3 Laws of Planting. Ang 3 pinakamahalagang mga dapat na ialot-tuntunin sa pagtatanim. Salamat Panginoon dahil pwede kami magtanim at dahil dyan pwede kaming umani. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan, linisin ang aming mga kalooban at ihanda ang aming puso na tumanggap ng pagtuturo at paggabay mula sa inyo. Kayo lang ang gusto namin marinig. Gamitin niyo lang inyong lingkod, ngunit kayo po ang mangaral. Lead us unto greater knowledge of you and unto a happier, more fruitful life. Father, we seek you. We thank you and honor you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, and friend. Marami po mga tao, laging nag-aatubili na mamuhunan, natatakot magtanim, hintay ng hintay. Many people wait to plant, they wait for the weather, they wait for their mood, they wait for too many things before planting. And because of that, a lot is wasted because time flies. And because time flies, if you don't plant while time is flying, time gets wasted. Nasasayang ang panahon. Tulad ng pagka hindi ka nagtanim sa oras ng taniman, maiiwan ka ng ulan, maiiwan ka ng magandang weather, maiiwan ka ng lahat. At pagka huli kang nagtanim, tulad ng palay, huli ka rin aani. Na kapag ani na yung iba, ikaw na lang natin na hindi pa umaani. Lahat ng daga sa buong kabukiran, sa bukid mo pupunta dahil doon na lang sila may makukuhang palay, kaya wala kang maaani. Dapat nasa panahon. Sayang, ang bawat minuto, araw, oras, linggo, buwan, taon, na walang tumutubo na pwede mong pitasin pagdating ng panahon. Sayang ang paglipas ng oras na walang nadadagdag sa iyong kabuhayan, wala kang inaasahan na aanihin. Proverbs 10:5, at harvest season, it's smart to work hard, but stupid to sleep. Pagka daw anihan, matalino ang taong nagtatrabaho ng husto dahil anihan yon. Kahit wala kang bukid, makikiani ka, meron kang mapapala. Pero napakalaking kahangalan daw ang itulog ang oras ng dapat sana ay pagtatrabaho. Yan man ay oras ng pag-ani o pagtatanim, pareho lang. Dapat ang tao laging may ginagawa para umani. And remember that when we use the word planting here, we mean agriculture, but also investing time, talent, treasure, effort, at kung ano-ano pa, investing something good for harvest in the future, or investing in something good. Lahat ng tao ay mayroong oras, may lakas, may kakayanan, at may kabuhayan, marami man o konti. Dapat lagi natin yung ginagamit na pamumuhunan. Halimbawa, kung meron ka mais, imbes kainin mo lahat, magtira ka ng papatandain mo, papagulangin para may maitanim ka. Pag kinain mo lahat yung mais mo ngayon, wala ka itatanim. Next season, wala kang aanihin. Kailangan ng tao laging merong ipinupundar. Kasi maraming pangangailangan na darating sa buhay. At hindi ka nakakatiyak na sa oras na yung pangangailangan ay merong ka nung
kailangan mo. O merong tao na maaawa at tutulong sa iyo, kaya kailangan ng tao laging nagsisikap. What are the 3 laws of planting that we like to focus on today? 1, plant and then wait for harvest. Magtanim na muna bago maghintay, at ang hintayin ay yung anihan. Hindi yung naghihintay ka muna bago magtanim. Do not wait to plant. Do not wait for too many things. Do not wait too long before planting. Kasi lumalakad, tumatakbo ang panahon. Ang panahon hindi naghihintay kahit kanino. Kahit sa hari o kahit sa pulubi, babae o lalaki, mayaman o mahirap, mangmang o matalino, walang hinihintay ang panahon, hindi ito tumitigil sa pag-andar. At paghintay ka ng hintay kung kailan ka mamumuhunan, kailan ka magnenegosyo, kailan ka magtatrabaho, kailan ka magtatanim, maiiwan ka ng panahon. Kumisan, merong mali ang timing, hindi pa pala dapat magtanim, nagtanim na, nalugi tuloy, pero overall, mas malaking kalugihan at mas malaking kamalian ang maiwanan ng panahon. At lalong-lalo naman yung dahil sa pagsisiguro ay hindi na nagtanim kahit kailan. Ecclesiastes 11:4, if you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. At ano yung worry? About risks. Mag-aaral ba ako? Baka naman hindi ako makatapos. Mag-enroll ba ako? Baka bumitin ako sa gitna, hindi ko matapos ang semestre. Mamahalin ko ba ang taong ito? Paano kung hindi niya ako mahalin? Malugi ako. Mamumuhunan ba ako? Paano ako kung malugi? Magtatanim ba ako? Paano kung abutan ng baha, ng bagyo, ng peste? Paano kung sa oras ng harvest ay mababa ang presyo ng aking aanihin? Maraming worry. At pwede tayong magkamali kumisan talaga sa pamumuhunan, pero mas malaking pagkakamali ang sobrang playing safe na hindi ka na namuhunan kasi wala kang aasahang tubo. Wala kang aasahang kita. Talagang maraming risk ang buhay. Maraming pakikipagsapalaran. Just study well, make the best decision based on knowledge, and then plunge into planting. Yung sobrang sigurista, yun ang nalulugi sa buhay. Dahil wala rin siyang potential to earn. Another law of planting is that plant what you want to harvest. Sabi nga ng matatanda, ang santol ay di namumunga ng mangga. So kung gusto mong umani ng mais, magtatanim ka ng mais. Gusto mong umani ng bigas, magtatanim ka ng palay. Gusto mong umani ng kung ano man, dapat yun ang itatanim mo. Kasi kung anong itinatanim, yun ang inaani. Gusto mo magkapera, namumuhunan ka ba, nagtatrabaho ka ba? Kung ang itinatanim mo ay tulog, katamaran, bisyo, huwag kang umasa na may aanihin ka. Kaya karamihan ng mga tamad, mga may bisyo, ang inaani ay yung ani ng iba. Ang mga tamad na kapatid, ang aging ipinanggagastos, kita ng kapatid nila. Ang mga ginagastos ng mga kapatid na kirami-raming anak na hindi nagsisikap sa buhay, dinidilhensya sa mga kapatid nilang nagsisikap sa buhay. Ang ginagastos ng mga may mga bisyo, nagda-drugs pa at kung ano-ano, kita ng nanay nila o ng asawa o ng anak nila. Sinisip-sip nila ang dugo ng kapwa dahil hindi sila nagtatanim sa sarili nilang pagod at sa sarili nilang panahon. At lalo sa lipunan natin, napakaraming ganyan. Dapat tumigil na tayo ng pangkukonsinti sa mga batugan. Tumigil na tayo ng pangkukonsinti sa mga sobrang dependent, nakasandal, walang ginagawa kundi manghingi. Kung magkamatayan sila sa gutom, di nabawasan ang pabigat sa lipunan. Sobra kasi tayong mahabagin, sobra tayong mapagbigay. Ang nagiging nangyayari, nagiging mga konsentidor na tayo. Binibigyan natin ng gantimpala ang mga tamad at pinarurusahan natin yung masisipag.
Ipinapasan natin sa kanila ang lahat ng gastusin, ang lahat ng pahirap, at inililigtas natin yung mga tamad o tengang kawali o yung mga nagpapalusot. So ang nangyayari, ginagantimpalaan natin yung pangit na ugali, at ang pinahihirapan natin ay yung magandang ugali, and that is not godly. Even Paul says that he who does not work should not eat. Pagka alam ng mga tamad, natitikisin sila, magsisipag yan. Pagka alam nila na hindi mo sila patuloy na kukonsintihin, anak sila ng anak, tapos ayaw hihingi ng pang-enroll, silang mag-asawa ang nagpapakasarap sa kanilang pulot gata, tapos ayaw hihingi ng panggatas, tama ba yun o mali? Galatians 6:7, you cannot fool God, so don't make a fool of yourself. You will harvest what you plant. Aanihin mo ang iyong tanim. Kaya ang tanong, mga kapatid, ito, ano ang inaani nyo ngayon? Marahil yun ang inyong tanim. O kaya, nadadamay kayo sa mga kapwa nyo o kamag-anak na hindi nagtanim, kaya ang konti tuloy ng pinapakinabangan nyo sa inyong sariling ani. O kaya, sobra kayong konsentidor sa iba. Hirap na hirap kayo sa pagsuporta ng kanilang mga luho sa buhay. Pero kung ano, tanim yun ang ani. Kaya iba nagtataka, bakit po kaya ako hirap na hirap sa buhay? Anong tanim mo? Kasi Diyos na ang may sabi, kung anong tanim, yun ang ani. Ngayon, kung ang sipag-sipag mo, ang ganda-ganda lang yung ugali, wala ka pa rin ani ngayon, baka next month, next year, aani ka na. Kasi may itinanim kang mabuti, may inaasahan kang aanihin. Pero yung walang itinanim, walang dapat asahan, at hindi dapat umasa. So plant good seeds to harvest good fruits. Plant good deeds to harvest good things. Marami nagtataka, bakit po kaya kahit saan na lang ako pumunta, inaaway ako ng mga nagiging office mates ko? Aba, anong tanim mo? Alangan mo wala kang ginagawang masama, inaaway ka. Kahit saan ka na lang pumunta, sila ang masama, ikaw ang tama. Dapat mong gawin na yung manalamin. Bakit ako umaani ng ganito? Ano kaya ang itinatanim ko? Baka naman hindi ko alam, nagtatanim pala ako ng pangit, kaya umaani ako tuloy ng pangit. Ang dapat sa tao, sinusuri ang sarili. Hindi laging sinisisi ang kapwa, sinisisi ang mundo, sinisisi ang Diyos, ang langit, ang mga bituin, ang mga bulkan, at mga bato sa dagat. Tayo ang gumagawa ng buhay natin. Pag nakakadalaan ka, pag nakikita ka, nagtatakbuhan ng mga kamag-anak mo, iniiwasan ka, ayaw sagutin na yung mga text, siguro wala kang ginawa kundi mangutang, manghingi, umasa. Sino matutuwa sa'yo? Wala. Kung yung dating mabait sa'yo, hindi na rin masyadong mabait ngayon, konti na lang, baka gasgas na. Nauubusan na ng pasensya. Bakit mo ubusin? Ang iyong tanim, aanihin mo. If you want to harvest good health, for instance, plant good, healthful habits. Gusto mo malusog kapag tanda, pero habang bata ka, wala kang ginawa kundi magbisyo, manigarilyo, kumain ng junk food, magpuyat. Yun ang tanim mo. Huwag kang magtaka pag yun ang inani mo. Kasi ang itinanim, inaani. Gusto mong lumawig ang iyong kalusugan, hindi necessarily buhay, kasi kuminsan ang ingat-ingat mo sa kalusugan, tapos nabagsakan ka ng nalaglag na kometa, walang kinalaman sa healthful habits mo yon, talagang nangyari lang. Pero kung gusto mo na maging malusog ang buhay mo, tingnan mo kung anong kinakain mo. Tingnan mo kung anong ginagawa mo sa iyong sarili, at huwag kang magtaka. Kaya lagi kong ipinapayo sa mga tao na kakausap ko, pag nasa elevator kayo o naglalakad kayo sa building na papaliko, biglang may kanto, huwag kayong mag-i-inhale. Kasi bigla kayong may nasa salubong na uubo. Wala naman dalang panyo. Idine-deposito ang plema nila sa mga dingding na mga buildings. Nag-i-inhale ka, nag-exhale siya, pumasok sa baga mo ang mikrobyo niya. Huwag kang magtaka na magkakaroon kang sakit. Lalo't kung puyat ka at mahina yung resistensya. Kaya dapat ikaw ang laging may dalang panyo dahil yung iba hindi talaga nagtatakip ng kanilang mga bibig kahit ubo ng ubo. Kailangan iniingatan mo yung sarili. Kung gusto mong healthy pagtanda, live a healthful lifestyle habang bata.
Ano kinakain ng mga bata? Sa simula pa lang, puro mga formula, puro mga junk food. Anong magiging kalusugan nila pagtanda? If you want to harvest income, work. Do not harvest the income of other people. Hindi yun tama. And work well. And it's not enough to work hard, you should work smart. At kung bata ka pa naman, do not retire too soon. Kahit i-retire ka ng opisina, mag-imbento ka pa ng ibang hanap buhay, ng ibang gagawin, kasi hahaba pa, hahaba ang iyong buhay, anong kakainin mo? At syempre, tatanda ka, magkakaroon ka ng mga sakit, ano yung pambibili mo ng gamot? Kaya pinaghahandaan yon. Napakaraming mga tumanda ng tumanda, walang paghahanda. Kasi, nung araw, laging inaasahan ng mga tao, sila ay aasikasuhin ang kanilang mga anak, mga pamangkin, mga apo. Pero hindi na laging totoo yun ngayon. Lalo ang dami-daming tao, bigla-bigla nag-abroad, nawawala sila. Kailangan, kung naiwang ka man, merong natira sa'yo. Dapat hindi mo iniaasa kahit kanino ang magiging kailangan mo habang nabubuhay ka. Napakahalaga naman na kung ikaw ay anak, apo, pamangkin na inaruga, pinag-aral, tinustusan, ang may lumingon-lingon ka naman dahil naubos na sa'yo ang dapat sana'y inipon nung mga magulang mo, wala tuloy silang ipon. Therefore, ikaw dapat ang savings nila, ikaw ang investment nila, at sa'yo sila dapat tumubo. Kung naging mabuti silang magulang, mabuting lolo, lola, naging mabuting tagapag-aruga, dapat suklian mo, hindi mo kalimutan, kasi katulad naman nung araw, hindi naman uso sa mga magulang natin, mga lolo, ang nag-iipon para sa sarili, inuubo sa anak, inuubo sa mga pamangkin, inuubo sa kani-kanino, tapos kakalimutan mo na lang. That is so wrong. Kasi ikaw yung tanim, dapat meron sa yung ani. Hindi kailangan na kakalimutan mo sila. So, napakahalaga to work hard. And if you're going to work smart, if you could, have investments. Let investments work for you. Let your business work for you. At kung ikaw may mga royalties, meron ka mga pinroduce na kumikita habang natutulog ka, that is a smart way to live. Na hindi isang kahig, isang tuka, isang trabaho, isang sweldo, isang paghihirap, isang kain. So bukas, pag may sakit ka o sarado ang trabaho, wala kang kakainin. Napaka-importanting meron ka pang ibang income na kumikita habang ikaw physically ay hindi nagtatrabaho. Hindi kailangang sobrang maging matalino. Dapat lang nating buksan ang ating mata at makita kung paano nabubuhay ang ating kapwa, ang ating mga ninuno, ang ating mga magulang, at makikita natin na laging maraming kapos na kapos. So, merong mali sa style ng pamumuhay, tas uulitin mo lang, worse pa, edi mauulit na naman yung kakapusan na yon. Cyclical na, namamana na lang ang kahirapan, hindi nalalampasan. Napaka-importante na creative tayo in creating wealth. Kung kaya pa nga magkaroon ng passive income through investments, through placements, and if you could, through royalties. If you want to harvest knowledge, plant knowledge, study. Meron, buti ka pa, ang tali-talino mo. Nag-aaral kasi ako, ikaw, yan, text. Tapos nagtataka ka pa, mas matalino ako sa iyo. Nag-aaral ka ba? Alam mo bang ispellin ang Czechoslovakia? Ay, nosebleed. Alam mo yung nosebleed, expression ng mga tamad mag-aral. Tanggalin nyo sa vocabulary nyo yan. Excuse yan ng mga tamad. Kailangan kung nosebleed, pag-aralan mo para next time hindi na uli nosebleed. Last year, nosebleed sa'yo, ispellin yung word na no. This year, nosebleed pa rin, at hanggang kamatayan mo na nosebleed pag wala kang ginawa. Dapat mayroon kang gawin. Dapat ang tao masipag mag-aral, hindi lang sa eskwelahan. Merong magaling maglaba, matuto ka sa kanya, anong stroke niya sa paglalaba. Merong magaling mamalansya, ay naku, hindi ako talaga magaling mamalansya. Excuse lang yun ng ayaw mamalansya. A willing heart finds a reason to know it. An unwilling heart finds excuses to not know and therefore to not be responsible.
Mahalaga, pinapalawak mo ang iyong utak dahil ang daming dapat malaman, ang daming dapat mabatid, hindi tamad dapat sa pag-aaral. If you want to harvest goodwill, plant goodwill. Magpautang ng pera, magpautang ng oras, ng lakas, magpautang ng loob. Goodwill yon. Ang kabaligtaran nun, yung mangutang, manghingi, sumandal, negative investment yon. Kasi ang bilis maubos ng goodwill at mamaya tatakbuhan ka na ng mga tao. Gusto mo na may makipaglibing sa'yo pag namatay ka, dapat makipaglibing ka sa mga namamatay. Gusto mong may mag-abuloy sa'yo pag namatay ka, mag-abuloy ka dapat sa mga namamatayan. Gusto mong may dadalo sa kasal ng anak mo, dumadalo ka dapat sa kasal ng anak ng may anak. Gusto mong may magregalo sa'yo, dapat marunong ka magregalo, hindi yung ang tamad-tamad mo, sarili mo lang naginhawa ang iniisip mo pagka may mga okasyon, may mga kasalan, may mga pagsasaya o paglulungkot ng mga tao, gusto mong laging mapuwera sa hirap, ay mag-isa ka pag ikaw ang naghirap. Kasi kung anong tanim, yun ang ani. Hindi mahirap isipin yun. Kailangan lang nag-iisip ka ng konti. Ang mga taong tamad, walang aasahan. At hindi lang tamad yung sa pagtatrabaho o hanap buhay. Yung tamad kang maabala, tamad ka na masira ang mga plano mo dahil i-accommodate mo yung kailangan ng kapwa mo, maghanda ka mag-isa sa panahon ng kagipitan. Yun ang tanim mo Ayaw mong paabala, therefore wala ding aabalahin ang sarili para sa iyo. If you want to harvest righteousness, be righteous. Kailangan may katwiran, tuwid ang pag-iisip. At huwag magbingi-bingihan sa tama. Marami nagbibingi-bingihan, nagmamanhid-manhidan. Pagkabayaran, laging manhid. Paggastusan, manhid. Pag magko-contribute sa iba nakatingin, tanggap ng tanggap, kain ng libre, pero kahit kailan, walang dala para iambag na iahain. Take ng take, get ng get, tapos forget. Tapos magtataka ka, hirap ka sa buhay. Magtataka ka, walang dumadamay sa'yo. Hindi nakakapagtaka yon because you harvest what you plant. Kitang-kita naman yan pag may kainan, lalo potluck, sinong may dala, sino ang wala? Sino ang may dala ng sikmurang walang laman, pero pag uwi, may laman na sikmura, may laman pa ang bag. Madaling malaman kung sinong lagi nagpapalusot, kung sino laging makunat. Yung year after year, inaasikaso mo, binibigyan, pinapakain, nireregaluhan, pero ni minsan hindi mo lang magregalo sa'yo. Puro tanggap ng tanggap. Sa kapalagay nyo, natutuwa ang Diyos sa ganon. Hosea 8:7, if you scatter wind instead of wheat, you will harvest a whirlwind and have no wheat. Kung ang tanim mo daw ay hangin, ang ani mo ay bagyo, huwag kang umasa na may magandang ani ang pangit na tanim. Matthew 7:17-20, sabi ng Panginoong Jesus, a good tree produces good fruit, and a bad tree produces bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, and a bad tree cannot produce good fruit. So pag pangit yung fruit, alam mo, pangit yung tree. So pag pangit ang ani natin, alam nating pangit ang ating tanim. Simple yun. Bad manners, bad lifestyle, bad habits produce bad fruit. You are a direct cause of the effects in your life. Ikaw ang major and active participant in the making of your life. Hindi ka biktima ng universe. You make your life. Kuminsan lang hindi ka masyadong aware, kaya dapat maliwanag ang isip at alam mo kung ano yung pananagutan sa mga nangyayari sa iyong buhay. Another law of planting, plant in season. Sabi nga ng mga lola, sa tamang panahon. Dapat nagtatanim ka. Ano yung pinakatamang panahon? Pag malakas.
pag malusog, pag masagana, pag kaya, magtanim ng magtanim. Malakas ka ngayon, mag-alaga ka ng mahina. Hindi mo alam kung kailan ikaw naman ang hihina at aasa ka sa alaga lang ng malakas naman sa panahon na yon. Meron ka namang kaya, huwag kang laging magpalusot. Huwag kang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa gastusan. Tumulong ka kasi kaya mo naman ngayon. Panahon para magbigay kasi meron ka. Kasi hindi ka sure na lagi kang meron at darating ang panahon ikaw naman ang aasa sa bigay ng mayroon. Meron kang isinuksok, meron kang mabubunot, meron kang tiyaga, meron kang nilaga, meron kang tanim, therefore meron kang ani. Akala ng iba ang wise nila, pag lagi silang nakakalamang, lumiligtas sa gastusan, pinapahamak na lang yung iba. Pag ikaw ay responsableng member ng family at napasimula na ikaw ang gumagastos, laging ikaw na lang ang nakatoka, naka-assign, hindi na sasali yung iba. Akala nila ang wise nila, pero tingnan nyo ang mga buhay. Kung masagana nga ba o hindi, hirap nga ba o maginhawa. At kung may pera man, bigla-biglang nawawala sa isang masamang ihip ng hangin. Nababawian. Kasi pagka binigyan ka, tas hindi ka nagbigay, langit ang babawi mula sa iyo. At mas mahigpit bumawi ang langit. Mas mahigpit humagupit ang langit pag langit ang namalo. Kaya dapat mag-volunteer ka na huwag mapalo. Mag-volunteer ka na huwag forcibly mahingan, magbigay ka na ng kusa. Because life is inhaling and exhaling, it is getting and giving. It is loving and being loved. It's always a cycle. You've got to complete the cycle of life. And that cycle is giving and receiving, giving and receiving. That's why even to the works of God, we give because we receive from God. Huwag sobrang magpakawais na lalamangan mo ang kapwa, lalo na yung lalamangan mo, yung mabuti sa'yo, aabusuhin mo yung mabuti sa'yo, sa palagay mo walang Diyos na nakakaalam ng ganyan mga bagay. And God is God of justice. Pinarurusahan ang mali at ginagantimpalaan ang tama. So plant every time possible. Una, plant in season, pero kailangan kahit out of season, maghanap ka ng ibang maitatanim. At tanim ka ng tanim basta pwede, kahit anong panahon. Basta pinag-aaralan mo lang to minimize your risks. Meron kang calculated risks. John 9:4, sabi ni Jesus, as long as it is day, we must do what the one who sent me wants me to do. When night comes, no one can work. Habang kaya mo at pwede, magtrabaho ka, magtanim ka, kasi dumarating yung panahon na hindi pwede kahit ibigin mo. At malungkot yung dumating ka sa pagkakataon na gusto mo na gumawa ng mabuti pero di mo na kaya. Sasakmalin ka ngayon ng pagsisisi. And there's nothing more vain or bitter than a man or a woman advanced in years possessed by regrets. Habang may pagkakataon, gawin ang mabuti, walang kalugihan doon. Yung Proverbs 31:18, sabi tungkol sa isang babaeng uliran, she knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. Masipag ang babaeng ito. So pag walang kabuhayan ng tao, malamang ay tamad. O kaya masipag pero hindi smart. Pagod na pagod pero wala namang kinikita. O kaya di pa lang harvest time. So maghintay, umasa at patuloy na gumawa ng mabuti. O kaya paminsan-minsan talaga lang kapuspalad. Pero yung tinatawag na kapuspalad, paminsan-minsan lang yan. Hindi yan ang rule, exception yan. Kasi it defies logic. Yan ang sinasabi ni Solomon na time and chance happens to all. Meron talagang kahit nagsikap, kahit mabuti, hindi pa rin pinalad. So, kumanta ng leron-leron sinta. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Try again. Hindi ko minsan ka lang nalugi, hindi ka na magnenegosyo buong buhay. Hindi ko minsan ka nasaktan sa pag-ibig, hindi ka na iibig muli. Laging magleron-leron sinta. Makakatsyempo ka rin.
At sa dinami-rami ng paulit-ulit mo ng paggawa ng mabuti, you are increasing the chances that you will have a good harvest. At yung babae ng Proverbs 31:15, she gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. At sa ibang translation, she prepares not only food but also the work to be done by her servants that day. Organized. Mahilig magnegosyo pero hindi napapabayaan na siya ay asawa at ina sa loob ng tahanan. May balance. Balanse dapat ang buhay kahit yung mga mahilig maglingkod sa Diyos. Huwag yung puro lagi nasa church, nasa ministry, tapos walang pagkain sa bahay nyo. Napapani sa mga sinaing sa kaldero. Nilulumot ang mga damit na nakababad sa batya. Tapos praise the Lord ng praise the Lord. Pagka hindi kayo binugbog ng asawa nyo pag ganun. Walang madadala sa Panginoon yung puro Lord, Lord. Mga kabataan na sa church, ministry, hindi tumutulong sa magulang, hindi naglilinis ng bahay, ang tatamad sa bahay, tapos serving the Lord. Dapat balanced. Kung nagsiserve kayo sa church, dapat din nyo pinapabayaan ang mga pamilya nyo dahil yan ang unang ministry. Balansihin. Hindi magsasara ang church kung absent kayo paminsan-minsan dahil nag-aalaga kayo ng may sakit na anak. Hindi yung nakatirik na ang mata ng anak nyo papractice ka pa sa choir. That is commendable, but not advisable. Kasi merong emergency sa pamilya na dapat inuuna. Pero hindi naman lagi na walang kadahi-dahilan, absent ka na sa church. Dapat pinipili mo yung talagang valid. And God will understand that. Yung iba kasi, excuse nila yung church, ayaw lang magtrabaho sa bahay. Lalo mga kabataan, may practice ng 30 minutes, tapos nasa mall ng 3 hours. Akala ng magulang, naku, ang anak ko, practice sa Panginoon. Ang galing-galing naman. Yung pala lustay ng lustay sa mall. Dapat may balance ang tao sa lahat ng ginagawa. If you want to plant in spite of risks. Laging merong pagbabaka sakali. Laging merong posibilidad na malugi. Tulad nga ng ating pinakabasa-basa at pangatlo na ngayon, Ecclesiastes 11:4, if you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Accept occasional losses. It's part of life. But generally, if you keep on doing well, the losses will be little. They will be tiny dots in an otherwise long, happy line. So do not be discouraged or inhibited or paralyzed by worry and fear. Jesus says in Matthew 6:34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Huwag lagi mag-alala. Gawin mo ang tama, gawin mo ang mabuti, manalangin ka, and then leave the rest to God. So if you want to harvest good health, live physically, mentally, and spiritually healthful lifestyle. 1 Timothy 5:23, sabi nga ni Paul kay Timothy, stop drinking only water. Take a little wine to cure your stomach ailments. Dapat may ginagawa ka. Do something. Meron pang nagtatanong sa akin sa Facebook, normal po ba sa mga anak na mahigit 1 week na nagle-labor? Ha? Nasa ospital ba kayo? Hindi po, nasa bahay. Abay, dalhin mo sa ospital ang asawa mo, 1 week nang nagle-labor. Mahirap na gawin yan. Dapat kumuha na kayo ng medical attention. You've got to do something, kahit ka prayerful, kahit ka spiritual, nakatira ka sa katawang lupa, dapat may gagawin kang earthly and practical. At sabi sa Ecclesiastes 11:10, rid yourself of all worry and pain, because the wonderful moments of youth quickly disappear. So do not be a worrier. Proverbs 17:22, if you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. At ang ganda sa Tagalog, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti unti-unting namamatay. So gusto mo na lumusog ang buhay mo, pasayahin mo ang sarili mo. Kasi ang iyong damdamin, ang iyong emosyon, ay may diretsong kinalaman sa iyong kalusugan. Pag lagi kang malungkot, magkakasakit ka.
Kadalasan nga, yung lungkot ang dahilan ng sakit. Kaya pasayahin ang sarili, umimbento ng saya kung kailangan, at iwasang maglungkot-lungkutan. Magsaya, magpakasaya, at magpasaya sa kapwa. Ministry yan. Dapat pag nakita ang mukha mo, natutuwa yung tao, hindi natatakot, ay mangungutang, ay manghihingi, ay mga abala, binibigyan mo kapwa mo ng sakit. Dapat pag nakita ka, tuwang-tuwa, dahil siguradong kung wala ka mang dalang material gift, masaya kang kasama, meron kang gagawin, masipag ka. Kung makikitira ka sa kamag-anak kahit ilang araw, at iyakin nyo ilang araw lang, hindi pagkatagal-tagal, kahit ilang araw, hindi ka tamad, yung ang sipag-sipag mo, na ang linis-linis ng bahay dahil nandun ka, naguhugas ka ng plato, naglalaba ka, sigurado lagi kang welcome. Pero yung bisita ka, ang tamad-tamad mo, ang lakas-lakas mong kumain, tapos may bit-bit ka pa ng mga kaibigan mo, dadagdagan pa yung pakainin nung nagpapakain lang sa'yo, aba, walang matutuwa sa'yo nun. Hindi naman mahirap isipin yun, mga kapatid, di ba? Natutuwa tayo sa taong nagpapagaan sa buhay natin at ayaw natin doon sa nagpapabigat. Magulang na lang ang pinakamahaba ang pasensya, pero kung minsan nauubusan na rin. Kung kapatid mo lang, hindi mo naman magulang, aba, iba ang level ng pasensya nun. At lalo kung hipag mo lang, at lalong-lalo naman kung di mo kaano-ano, aba, dapat useful ka. Kung gusto mong welcome ka, dapat useful ka. Sasabihin ng iba, kaya naman yan gusto yun, pinapakinabangan niya. Natural, kaya kung gusto mong magustuhan ka, di kapakipakinabang ka rin, nakikinabang siya. Ganun ang buhay. Pagsasawaan ka, tuwing laging bad news, pag nandyan ka. Kung you want to harvest income, you have to work. Kawikaan, 24, 33 hanggang 34. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghahalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ganun ang nangyayari sa tamad. Laging namamahinga, hindi naman pagod. Tulog ng tulog, hindi naman puyat. Kain ng kain, hindi naman nagtrabaho. No? At pag may mga trabaho, gastusan, nagsasawalang bahala, laging nakatunganga. Sabi ng Bible, huwag ka magtaka kung ikaw ay dalawin ng kahirapan, kasalatan, dahil yan ang kinakawian ng mga taong tamad. If you want to harvest knowledge, keep learning, as we have said. And very importantly, learn from the wise. Kawikaan, 27, bakal ang nagpapatalim sa kapwa, bakal. At isip ang nagpapatalas sa kapwa, isipan. Pagka ikaw ay may napangasawang hindi ka talinuhan, and I'm trying to use a very polite language, pagka hindi ka nag-iingat, pagdating ng araw, hindi ka na rin katalinuhan. Magkakahawahan kayo. Pag ang lagi mong kausap ay di matalino, may talino ka man nung una, mauubos din, pupurol din. Kaya, napakahalaga na namimili ka ng kausap. Namimili ka ng kasama kasi mahahawahan ka. Kaya may mga taong palabo ng palabo ang pag-iisip, papurol ng papurol, padilim ng padilim ang kaisipan dahil sa asawa, dahil sa kasama sa bahay, dahil sa kabarkada. Nakakahawa ang blank-blank. Kaya kung gusto mong tumalino, makipag-usap ka sa matatalino. Huwag kang matakot mag-nosebleed. Don't stay in your comfort zone na yun na lang alam mo forever at maginhawa ka na doon. Kaya nakakalungkot yung dating matalino, tapos after 10 years, nakita mo, ba't ano nangyari sa mentality nito? Kasi pala, ganun sila mag-asawa. Ganun sila mag-usap. Yun ang topic nila.
Ganun ang buhay nila, naging ganun siya. Ingatan kung sino ang kasalamuha. Iron sharpens iron. If you want to harvest goodwill, do good to people. Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Remember, nauna ang pagbibigay bago tumanggap. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. So kung wais ka sa iba, wais din sa iyo ang Diyos. Kuripot ka sa iba, kuripot din sa iyo ang Diyos. Nang lalamang ka sa iba, hindi ka pagbibigyan ng Diyos. Kasi ang tanim, ani. Hindi puro panghihingi, hindi puro tiway, hindi puro pagmamaang-maangan, paggastusan na. Kasi yun din ang ibabalik sa'yo ng langit. Pag ikaw ang nangangailangan, magmamaang-maangan din ng Diyos. Dahil pag nangangailangan ng iba, nagmamaang-maangan ka. Kaya hindi nakakataka na yung mga ganitong tao, kahit na ang kukuripot, kahit ang tatalino sa tingin nila, wala pa rin naman nangyayari sa buhay. Galatia 6:9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Patuloy na gumawa ng mabuti at patuloy magsalita ng magagandang mga pananalita. Hindi laging, wala akong pera, kahit meron. May mga kilala akong kay rami-raming pera nung araw, pero laging sabi, wala akong pera, buti ka pa, may pera ka. Ayun, nawala na sila ng pera. Naging totoo na. Kasi laging sinasabi. Sa takot mahingan, sa takot mautangan, laging wala akong pera, nawala tuloy. Pagka sinasabi mo, mangyayari. Kasi ang Diyos nga, sabi niya, let there be light. Nagkaroon ng light. No? Let there be this, let there be that. Nangyari. And there is God in us because we are the temple of the Holy Spirit. We were created in God's image. There is power in our speech. Kaya yung sabing mahirap ang buhay. O tingnan mo, mahirap nga buhay niya. Yun ang lagi niya sinasabi. Mahirap ang buhay. Malungkot ang buhay. Kaya tayo dapat i-bless natin ang Pilipinas. Hindi lagi yung pangit ang sinasabi natin tungkol sa ating bansa. Yun lang yung lagi nangyayari. You bless with your words. You bless others, you bless your nation, you bless yourself. Hindi yung ganito lang ako kaya nagigigano lang talaga. Hindi marunong magpasalamat sa Diyos, ang ganda-ganda ng bahay. Pag sabi mo, ang ganda ng bahay nyo, di naman, maliit nga. Hindi sabihin mo, oo nga, nagagandahan din kami, praise God. Hindi naman yabang yun kasi totoo. Ang sarap-sarap naman luto mo, kulang nga yan sa sangkap Gusto mong ibuhos sa kanya yung sabaw dahil ang sarap-sarap na nga, inarte pa siya na hindi masarap. Gusto mo, ako rin nasasarapan. Thank God, meron tayong gana. Why can't you just praise God and enjoy life? Bakit kailangang maliitin yung malaki, papangitin yung maganda? Yun tuloy ang nangyayari. Change your vocabulary for something godly, better, and happy. Totoo ba yun? Tama na yung reklamo. Ang dami-daming dapat ipagpasalamat. Kumusta ka? Malungkot. Kumain ba ka kaninang almusal? Oo. Pasalamat kami, kinain ka. Ba't di mo sabihin, kumain ako, ba't malungkot? Laging negative. May mga tao kasi laging gusto kinakaawaan sila. Laging kino-comfort. Kaya tuloy, nagiging kawawa talaga. Humanap kayo na mapupuri sa buhay, mapupuri sa kapwa, mapupuri sa sarili, at ibigay nyo sa Diyos ang papuri. Hindi masama yun, hindi yun yabang. Yun ay pagkilala na ang Diyos ay maganda, maayos, mabait, masagana, and it will happen. Because there's power in the spoken word. Kaya mga bata, pag sinabi mo, yung batang yan, makulit. Nadinig niya, lagi nagkukulit. Pero sabi niya, alam mo, batang yan, mabait. Nadidinig niya ng konti, ay, bumabait nga doon sa may isang gilid. Sinasabi niyo kasi. May mga magulang naman, taklas, pastor, ito mga anak ko, tigas ang ulo. Kausapin niyo nga. Kasi talaga, sa harap niya mo sinasabi yan. Kaya tumitigas ang ulo, hindi ka marunong mag-handle. Kailangan tama ang pag-handle. Napaka-importante mga kapatid. Ang tanim, ilang ani. Kailan ka huling may ginawang mabuti?
sa gumawa sa inyo ng mabuti. Ilista nyo lahat ng mga taong gumagawa sa inyo ng mabuti at sa tapat ng pangalan nila, ilista nyo kung may nagawa na ba kayong mabuti sa kanila. Kung wala kayong ginagawang mabuti sa gumagawa sa inyo ng mabuti, ititigil ng Diyos ang mabuting project na yon. Kasi hindi kayo nagre-respond. At baka bawiin pa yung mga natanggap nyo. Pag gumawa sa inyo ng mabuti, dapat suklian nyo ng kabutihan. Alam nyo kung bakit maraming taong nagiging masama ang ugali, nagiging maramot? Kasi sa dinami-rami ng kabutihang ginawa nila sa kapwa, walang isinukling mabuti, kung minsan masama pang isinukli, nadadala sila. At pag may taong mabuti na dinala ninyo, kayo ang nagpadagdag sa lungkot ng mundo. Kayo ang nagpadagdag sa hirap ng buhay dahil dati na mapagbigay, pero dahil sa inyo, naging wais na rin, it is your outstanding failure. Dapat na i-inspire natin ang tao na yung bait niya ang lumabas, hindi yung sungit. Yung generosity, hindi yung karamutan ang lumabas. Pero nasa inyo yon kung anong palalabasin yung ugali sa tao. May mga husband nagsasabi, ang wife ko po laging ganito, laging ganito. Baka yun ang napapalabas mong ugali niya. Kasi ikaw tong kasama araw-araw. May kapangyarihan kang palabasin yung maganda, ba't ang lumalabas pangit? May pananagutan ka rin dun. Inspire others to be their better selves, not their bad selves. But how you deal with them, how you treat them, and how you reward or punish them will shape their behavior in the future. Let's inspire each other, encourage one another to become nicer, kinder, gentler. Huwag tayong get and forget. At mga magulang, train your children to be givers, to be generous, and to be kind. Pag ang naituro nyo sa mga bata ay selfishness, lugi rin sila kasi walang magmamahal sa kanila, walang mag-a-appreciate sa kanila, so hindi magandang turo yon. Tinuturuan nyo dapat na maging mapagbigay, mag-share ng mga blessing, hindi sarili lang. No? Huwag iasa sa iba, sa malakas o sa may pera ang lahat ng pangangailangan nyo. Kung wala ka, magtiis ka. At kung binigyan ka ng iba ng kusa, salamat, pero huwag silang obligahin. If you want to harvest righteousness, be righteous. Mateo 7:16, makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa matitinik na halaman? The obvious answer is no. Psalm 126:5-6, we cried as we went out to plant our seeds. Now let us celebrate as we bring in the crops. We cried on the way to plant our seeds, but we will celebrate and shout out as we bring in the crops. Mahirap magtanim. Sabi nga nung kanta, planting rice is never fun. Mahirap magtanim, pero masayang umani. Kung gusto mo ang saya ng anihan, dapat willing kang dumaan sa hirap ng taniman. Huwag kang umasa lang sa tanim ng iba. Sa Bulacan nung araw at maging sa Israel, pag nag-aani ka, nagiiwan ka ng konti para may mahimalay, may mapulot yung mahihirap. So kung may tanim ka mga mani, magpapaharvest ka, iniiwan talaga ang konti na nandun pa sa lupa. May patanim ka ng kamote, mag-harvest ka, may iiwan ka. Para pagkatapos yung umani, yung mga maralita, manghihimalay sila, yun ang tawag. Mag-harvest sila nung tira. So nakaka-harvest din sila, may nakakain din sila. Pero ang kinukuha lang nila yung tira. Hindi sila kumukuha doon sa main harvest ng may-ari. Ganon din dapat sa buhay. May mga naghirap, nagtanim, namuhunan, umaani sila. Kung bibigyan ka, doon ka lang sa paghihimalay kumuha. Hindi doon sa inani nila dahil sa paghihirap nila. It is not godly. At there is something wrong with our very politically motivated government policies. We always give to the needy, not to the deserving. Lahat ng mga politician, laging, bibigyan ko ang mga maralita. Pero wala ako narinig na nagsabing, bibigyan ko ang middle class, na siyang talagang naghihirap, nagbabayad ng buwis, nagpapakatino, nagbabayad sa mga lote nilang tinitirhan, naglilinis sa mga bakuran nila. Nobody rewards the good citizens in this country. Ang laging nililigawan nila ay yung marami na gusto nilang i-tolerate.
Gusto nila kasi mga taga-boto. Bagamat dapat naman tulungan ng mga genuine na kapuspalad, pero hindi naman dapat bigay ka ng bigay sa hindi naman nagtatrabaho. Tapos ang ibinibigay mo sa kanila yung buwis ng mga nagtatrabaho. You are rewarding sloth and you are punishing hard work. It is not a godly policy. People who harvest today cried and worked hard when they planted yesterday. So let them harvest and enjoy the fruits of their labor. Kumisan, may doktor, sasabihin mo, 5 minuto lang naman akong tinignan ng doktor na yan, 500 agad ang bayad. 10 taon nag-aral yon. Kitang-kita mo yung kinita niya in 5 minutes, hindi mo naman tinignan yung hirap niya ng 10 years. Maraming tao, hindi naman sila kasama sa hirap, pero gusto nila kasama sila sa ginhawa. Lakas-lakas kumitan yan. And therefore, dapat kang bigyan, ganon. Pero kasama ka ba nung nag-aaral siya, nung naghihirap siya at nagsasakripisyo siya para marating niya ang narating niya? Kasama ka ba doon? Tapos ngayon gusto mong kasama sa pag-harvest. Do not covet, desire wrongly, do not harvest what you did not plant. It will never work that way. Hindi ka aangat sa lupa sa ganung paraan because that would be stealing. Galatia 6:9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So gumawa ng mabuti. Gusto niyo mag-harvest next year, magtanim kayo ngayon ng mabuti, ng sipag, ng puhunan. Kung wala kang ani ngayon, baka wala kang tanim nun. O nagtanim ka sa walang kwentang lupa, nangyayari rin yon. So mamili next time kung saan magtatanim. O kaya nagtanim ka sa magandang lupa pero ang tanim mo ay walang kwentang buto o walang kwentang halaman. So pumili ka ng itatanim, pumili ka ng pagtataniman, but always plan. Laging may cause ang effect. At laging may effect ang cause. Your life today is an effect of causes. If you want to change the effect, change the causes. Umani sa pamamagitan ng pagtatanim. Magtanim ng mabuti. Paglipas sa mga buwan, aani ng mabuti. Ang wala pa rin itatanim, huwag umasa na may aanihin. God bless you. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang 3 Laws of Planting. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ako po si Pastor Ronnie Diaz. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating Day by Day Jesus Ministry San Pedro. Tuwing linggo, meron po tayo 2 service. Isa, 9 a.m. hanggang 10 a.m. Ang ikalawa naman po ay 10:30 a.m. hanggang 11:30 a.m. Para po sa karagdagang detalye ng schedule ng ating service tuwing linggo, maaari niyo po kaming kontakin sa 0968-229-0993 at sa 88-361-466. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Hesukristo.
sana'y lumipas panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay, ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!